Ka-Express, matapos ang ilang buwang rehabilitasyon mula sa knee injury, nagbabalik sa eksena si Kai Sotto na ngayon ay sinasabing nasa 100% health na at handa na muling maglaro para sa bansa. Sa mga recent training clips mula sa Japan, makikita ang 7'3" Pinoy star na nag-ensayo na muli kasama ang Koshigaya Alphas, nagpapakita ng lakas, explosiveness at mobility na mas matatag pa kaysa dati. Ayon sa mga ulat, unti-unti nang binabalik ni Kai ang kanyang full game rhythm, kabilang ang shooting drills, post moves at defensive timing. Malaki ang posibilidad na maging available siya para sa November window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers, kung saan makakatapat ng gilas ang Guam sa kanilang unang laban sa Calvo Fieldhouse sa November 28. Gayunpaman, ayon kay Coach Tim Cone, bagamat bahagi pa rin ng national pool si Kai, hindi pa rin sigurado para sa unang window hanggat hindi kompleto ang kanyang medical clearance. Sinabi ni Coach Tim na mas pipiliin nilang maging maingat sa pagbabalik ng batang bigman para masiguro ang long-term readiness at maiwasan ang anumang setback. Kung makakabalik nga si Kai, asahan ang malaking pagbabago sa laro ng gilas. Sa kanyang taas, length at basketball IQ, siya ang magiging sandigan sa depensa at pangunahing rim protector laban sa mas matangkad na kalaban sa Asia. Bukod pa rito, makakatulong ang kanyang presence para paluwagin ang spacing at palakasin ang inside scoring ng team. Sa ngayon, patuloy na inaabangan ng mga fans kung tuluyang maibalik ni Kai ang kanyang dominant form sa international stage. Well, isa lang ang sigurado kapag bumalik siya sa court. Suot ang gilas jersey, asahan ang panibagong yugto ng Asian domination para sa gilas. Matapos ang halos isang taon na pananahimik dahil sa kanyang injury, muling umingay ang pangalan ni Kai matapos maglabas ng kumpirmasyon na siya ay fully recovered na mula sa kanyang knee injury na dumali sa kanya noong unang bahagi ng season. Mula sa mga bagong footage at training updates mula sa Japan, makikitang balik sa dating forma at mas malakas pa ang 7'3" center ng Koshigaya Alphas. Sa bawat galaw niya sa ensayo, ramdam ng mga fans na ito na ang pagbabalik ng Tower of Power ng Pilipinas. May explosiveness na ulit sa bawat dunk, may bilis na sa footwork at may kumpiyansa sa shooting range. Mga bagay na na-miss ng mga Pinoy fans. At ayon sa mga insider mula sa Japan B-League, si Kai ay nakatakdang bumalik sa actual game ngayong November, kasabay ang pagbubukas ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang gilas ay nakatakdang bumalik sa training camp sa November 18 at ayon kay Coach Tim para sa 10 days na preparasyon bago tumulak patungong Guam. At kahit pa sinabing hindi pa sigurado si Kai para sa unang window, hindi may tatanggi ng mga tagahanga ang excitement dahil sa mga nakikitang senyales, handang-handa na siyang bumawi at ipakita na ang kanyang bagong antas ng laro. Kung tuluyang makakabalik sa lineup, magiging napakaliking tulong si Kai sa anterior presence ng gilas. Sa taas, timing at maturity na nakuha niya sa Japan, maasahan siyang sandigan sa depensa at post offense. Para kay Kai, ito ay higit pa sa pagbabalik. Ito ay isang misyon para patunayan na kaya niyang muling dominahin ang Asia. At sa mga lumabas na interview mula sa Japan, ramdam ang determinasyon ni Kai na hindi lang basta bumalik, kundi bumalik bilang mas kumpletong player. Mas matalino na ako ngayon sa laro, mas handa sa physicality, yan ang sabi ni Kai. So makikita ito sa kanyang bagong build, mas defined ang katawan, mas mabilis ang footwork, at mas efficient ang galaw sa ilalim. Ayon sa mga coaches ng Koshigaya Alphas, pinaghirapan ni Kai ang kanyang conditioning at mobility drills para siguraduhin hindi na maulit ang kanyang injury. Maging ang Gilas coaching staff ay umaasam may consider si Kai sa susunod na window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers, lalo na kung makabalik siya sa consistent game rhythm. Sa ilalim ni Coach Tim, inaasahang mas magiging structured ang sistema ng Gilas at dito papasok ang versatility ni Kai bilang stretch big na may kakayahang mag-pick and pop at magbigay ng rim protection. Well, hindi rin may kakaila ang impluensya ni Kai sa moral ng national team. Kahit wala pa siya sa aktibong lineup, nagsisilbi na siyang inspirasyon sa mga batang players at mga fans na sumusubaybay sa kanyang journey mula Australia hanggang Japan. Sa social media, bumaha ang mga komento ng suporta at excitement, lalo na't nakita ng marami na determined ang batang sentro
na ituloy ang kanyang pangarap para sa Pilipinas. Kung maibalik ni Kai ang kanyang forma bago ang entry, posibleng mabuo muli ang tinaguriang Triple Tower kasama sina AJ Edo at Junmar Fajardo. Isang frontline na kayang sumabay sa mga higante ng Australia, Korea at New Zealand. Para sa mga eksperto, ito ang magiging susi ng Pilipinas sa long-term dominance sa Asia. Para kay Kai, simple lang ang kanyang mensahe sa lahat, I'm not done yet. Isang babala sa buong kontinente ng higanting Pinoy ay gising na muli, mas malakas, mas matatag, at mas handang ipaglaban ang bandera ng Pilipinas. Sa basketball, may mga comeback story na bumabalik lang para tapusin ang naiwan, pero para kay Kai, ang pagbabalik na ito ay tungkol sa pagpapatunay. Pagkatapos ng serye ng injuries at pagkadismaya sa international campaigns, maraming nagsabi na baka mahirapan na siyang makabalik sa dating forma. Pero ngayong 2025, tahimik pero matatag ang kanyang tugon, nagbantay siya ng panibagong dominasyon sa Asia. Sa mga nakalipas na buwan, nag-train si Kai sa ilalim ng Advanced Development Program ng Koshigaya Alphas, kasama ang mga Japanese performance coaches at international trainers. At ang resulta, isang Kai Sotto na hindi lang mataas, kundi mas explosive, mas mabilis magbasa ng laro, at mas consistent sa execution. Sa mga practice videos na lumabas online, makikitang may bagong kumpiyansa ang 7'3" center sa kanyang shooting form at agility drills. Mula sa dating pure post-up player, ngayon ay may stretch big capabilities na siyang hinahanap ni Coach Tim sa kanyang Gilas system. Ang pagbangon ni Kai ay hindi lang pisikal. Matapos maranasan ang pressure sa Australia, Japan at NBA tryouts, natutunan niyang pahalagahan ang proseso. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Ang mahalaga, tuloy-tuloy kang gumaganda. Yan ang sabi ni Kai sa isang panayam. Ang maturity niyang ito, ang inaasang magiging malaking sandigan ng Gilas sa mga darating na taon. Isang sentrong hindi lang tagapagtanggol ng paint, kundi leader sa loob ng court. Para sa Pilipinas, malaking bagay kung makakabalik si Kai bago o habang tumatakbo ang 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa laban kontra Guam ngayong November 28, kahit pa sinasabing hindi pa sigurado si Kai, mananatiling malaki ang papel niya sa moral at inspiration ng kupunan. Well, sa kabilang banda, positibo si Coach Tim na sa oras na tuluyang makakabalik si Kai, magiging ibang-iba na ang dynamics ng ating national team. Sa kombinasyon ni na AJ Edo, Junmar Fajardo at Kai Sotto, muling maibalik ang interior power na matagal nang hanap ng Gilas. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.